Noong December 1990, sa isang liblib na nayon sa itaas ng Arctic Circle, dalawang siyentipikong Russian ang nagsimula sa isang mapangahas na eksperimento. Ang kanilang layunin ay upang mapahusay ang Human Superperception o ESP. Gumawa sila ng isang device na maaring magprotekta sa mga subject mula sa electromagnetic interference at palakasin ang kanilang biological energy. Ang device ay isang malaking tubo ng nirolyong aluminum na may upuan sa loob. Nang sa sandaling nabuo ang aparato, kakaibang phenomena ang naganap sa paligid ng nayon. Ang mga ilaw na hugis disk ay nakahover sa paligid ng laboratorio. Ang mga bola ng enerhiya ay lumilitaw at nawawala. Ang Northern Lights ay naging napakaliwanag at matingkad na tila sila ay may pisikal na hugis. Sa loob ng lab, sino mang lumapit sa device ay nakakadama ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ito ay tumagal ng mahabang panahon bago mahikayat ang sinuman na subukan ito. Nang tuluyang umupo sa silya ang unang subject, isang flash ng enerhiya ang sumabog na ikinagulat ng lahat sa lab. Gumana ang device o marahil gumana siya ng medyo maayos. Hindi lamang nito pinalakas ang psychic na kakayahan ng mga tao, nabigyan din sila ng kakayahan na makita ang anumang lugar sa mundo. At sa lalong madaling panahon, maaari nilang makita ang anumang lugar kahit anong oras. Sa katunayan, kinumpirma ng mga eksperimentong ito ang teorya na unang iminungkahi noong 1950s. Nasa mga oras na ito ay alam nating hindi naman umiral. Ginawa ng lalaki ang sinabi ng scientist sa kanya. Tinitigan niya ang kurbadong dingding ng aluminum chamber at sinubukang ilarawan ng mga sinaunang simbolo na pinag-aralan niya bago pumasok. Nahirapang mag-concentrate ang lalaki. Sa mas maraming oras na ginugugol niya sa silid, mas nakaramdam siya ng labis na takot. Ito ay instinctual. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabi sa kanya na kailangan na niyang umalis sa machine at huwag nang bumalik. At doon ay nagkaroon siya ng pagkahilo at pagkaantok. Nakaramdam siya ng matinding sakit na tumatagos sa buong katawan niya. Sina Dr. Trofimov at Dr. Kaznachev, ang mga siyentipiko na namamahala sa eksperimento, sinabi sa kanya na ito ay pangkaraniwan at kung malalagpasan niya ay magiging maayos ang pakiramdam niya. Maraming mga boluntaryo na gumaganap sa pag-aaral sa maraming mga sites sa Russia. Malaya at lantaran silang nakipag-usap at sila ay may magkakatulad na karanasan. Pagkatapos ng isang oras ay nagsimulang mawala ang pagkakahilo niya. Ang kanyang pagkahilo ay napalitan ng magandang pakiramdam.